Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa sa mga pinaka-controversial na topic sa ating lipunan ay ang utang. Noon, usong-uso ang mga 5-6 o ang mga bombay na nagpapautang. Pero ngayon, high-tech na at may mga online lending apps na. Yun nga lang, minsan mahirap lang talagang maningil sa mga pautang. Pero sino ang mag-aakala na dahil sa utang, magiging mitya ito ng buhay ng isang babae? Sa Vietnam, isang beauty queen ang namatay dahil sa utang. October 13, 2023, normal na araw lamang para sa mga ngisda na si Chang at sa kanyang asawang si Jane. Nagpunta sila sa Red River na matatagpuan sa Hanoi, Vietnam. Bandang alas 12 ng tanghali, narating nga nila ang lagi nilang pwesto sa tuwing mangingisda. Makalipas ang 30 minuto, may napansin si Jane na kakaibang bagay na lumulutang sa isang parte ng ilog. Sinabi ni Chang kay Jane na wag na lang pansinin iyon dahil baka basura lamang ito. Pero nagpumilit si Jane na puntahan nila ang bagay na kanyang nakita. Sinunod naman ni Chang ang kagustuhan ng kanyang asawa. Habang papalapit sila, namataan ni Chang ang kakaibang bagay na tila isang binti. Nung una, akala nila ay manikin lamang ito. Pero nang mas lumapit sila sa ilog, nakumpirma ni Chang na perte nga ng isang tao ang kanilang nakita. Nagulat silang mag-asawa sa kanilang nakita sa ilog at naisip na baka may nangyaring aksidente sa tabi ng ilog. Maya-maya pa may isang lalaki din na lumapit sa kanila at sinabing may nakita rin siyang isang parte ng labi ng tao. Dahil dito, kinutuban na ang mag-asawa na hindi aksidente ang nangyari kundi isang krimen. Sa pagbaybay ng mag-asawa sa ilog, napansin nila ang isang parte na ilog na tila bagong semento. Nagtaka sina Chang at Jane kung bakit naman sesementohan ang lugar na iyon. Agad na tumawag ang mag-asawa ng pulis para i-report ang kanilang natuklasan. Nagpunta ang mga pulis sa ilog at sinarado ang lugar para wala nang makalapit pa. Tinibag ng mga pulis ang parte ng ilog na bagong semento. Maya-maya pa tumambad na sa mga pulis ang isa namang parte ng labi. Dahil sa mga nirecover ng mga pulis, agad silang nagsagawa ng investigasyon sa buong ilog. Binaybay nila ang ibang parte ng ilog at nakakuha pa sila ng ibang parte ng mga labi. Lumalabas din na walang suot na damit ang biktima at marami itong tinamong mga saksak. Dinala ang labi sa laboratorio para sumailalim sa autopsy at malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Napag-alaman nga na ang labi ay isang babae na maaaring may edad na 18 years old hanggang 20 years old at may taas na 5'2". Ayon sa resulta ng autopsy, pinsala mula sa mga saksak ng patalim ang sanhi ng pagkamatay ng misteryosong babae. Lumabas din sa autopsy na October 10, 2023 pa binawian ang buhay ng babae. 3 araw bago siya natagpuan sa ilog. Itinago naman muna ang labi ng isang babae sa ospital habang inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan. Naglabas naman ng panawagan ang mga pulis kung sino man ang nakakakilala sa babae. Inilabas naman ng mga pulis ang impormasyon na ang palatandaan sa babae ay may tattoo ito na isang bulaklak sa bandang paa. Nang marinig iyon lahat ni Berna, agad siyang nagpunta sa police station. Ipinakita naman kay Berna ang larawan ng tattoo ng biktima. Napahagulgol na lamang si Berna nang nakita ang larawan at sinabing ang tattoo ay katulad sa kanyang anak na si Yen. Nagsagawa nga ng DNA test ang mga pulis kay Berna at sa nasabing labi. At kinabukasan lumabas ang resulta ng DNA at positibo ngang si Yen ang babaeng nakita. Labis na ikinalungkot ni Berna ang nangyari sa kanyang anak. Hindi siya makapaniwala na maagang mawawala sa kanya si Yen at sa karumal-dumal pang paraan. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Ho Yen Ni o Yen, 17 years old. Si Yen ay nagmula sa Hanoi, Vietnam at siya ay pangalawa sa 3 magkakapatid. Nag-aaral si Yen sa Hanoi University of Theater and Cinema. Isang modelo at aktris din si Yen. January 2023 nang sumali si Yen sa Miss Vietnam. At nanalo nga siya at nakuha niya ang titulo na second runner-up. Ayon sa pageant, si Yen ay isa sa mga pinakamagaling na contestant dahil sa kanyang magandang muka at kumpiyansa sa sarili. Sinabi ni Yen sa pageant organizer na siya ay sumali sa pageant hindi para sumikat. Sumali siya para i-challenge ang kanyang sarili at magkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Sinabi pa niya na siya ay single at nakafocus sa kanyang pag-aaral.
Matapos ang pageant, namuhay ng medyo pribadong buhay si Yen at bihira lamang makita sa mga social activities. Iba't ibang kumpanya naman ang nag-alok ng modeling at acting career kay Yen matapos nilang makita ang potensyal ng babae. Sa kanyang social media account, makikita ang mga larawan habang siya ay nagmo-model. Sa isang post naman, makikita si Yen na nagbibigay ng tulong sa mga matatanda sa kanilang lugar. Marami ang humanga sa kabaitan ni Yen. Mayroon ding post si Yen ng isang magandang tanawin. August 2023 nang lumipat si Yen sa isang apartment para dun tumira mag-isa. Ang nanay naman ni Yen ay si Ho Bin Pat o tawagin na lang nating Berna, 48 years old. At dahil malayo sina Yen at Berna sa isa't isa, palagi na lamang silang nagtatawagan. Subalit nang dumating ang October 11, 2023, napansin ni Berna na tila hindi na kumukontak sa kanya ang anak. Sinubukan naman ni Berna na tawagan at i-text si Yen ngunit hindi na nagre-reply ni isang beses sa kanya ang dalaga. Matapos lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Yen, kumalat online ang mga larawan ng kanyang labi. Hindi naging masaya ang pamilya ni Yen sa nangyari. Kaya nagdesisyon na lamang sila na i-cremate ang mga labi ni Yen para makamtan na ng dalaga ang katahimikan. Samantala, ipinagpatuloy naman ng mga pulis ang investigasyon para mahanap ang sospek sa pagkamatay ni Yen. Inisa-isa nila ang mga taong malapit sa dalaga at inalam ang tungkol sa mga naging karelasyon nito. Hanggang sa nakuha na ng mga pulis ang impormasyon na makakapagturo kung sino ang posibleng may gawa ng krimen. October 15, lumabas na lang ang balita na nakilala na ng mga pulis ang sospek sa pagkamatay ni Yen. Ang lalaking ito ay si Tai Du Ka o tawagin na lang nating Diego, 38 years old. Ang pamilya ni Diego ay mula talaga sa Taipei. Lumipat ang kanyang pamilya sa Hanoi para sa kanyang pag-aaral. Kalaunan, nakilala ni Diego ang kanyang napangasawa at bumalik sila sa Taipei. Makalipas ang ilang taon, naghiwalay si Diego at ang kanyang asawa kaya bumalik muli siya sa Hanoi. Sa Hanoi, nagtrabaho si Diego sa isang ceramic company ng kanyang tito. At kalaunan nagkaroon siya ng sariling negosyo tulad ng karaoke club at mga bar. Mahilig din si Diego mangisda at tumaya sa mga laro ng sabong. Hanggang sa nakilala ni Diego si Yen sa pamamagitan ng kanilang mutual friend. Sa investigasyon, lumalabas na naging malapit na magkaibigan sina Diego at Yen. Hindi nagtagal sila ay nagkaroon ng relasyon. Nang hinak ng mga pulis ang bank account ni Diego, nakita nila na nag-send ang lalaki ng 115,000 pesos sa bank account ni Yen. Kaduda-duda ito para sa mga pulis. Kaya naman ang araw na iyon sinundan nila ang bawat galaw ng lalaki. Nakita nila na umalis si Diego mula sa kanyang apartment, sumakay ng bus at may dalang backpack. Ang bus na sinakyan niya ay papunta sa Taipei. Pagkatapos bumaba siya sa bus at bumili ng maraming ticket. Naniniwala ang mga pulis na bumili si Diego ng maraming bus ticket para lituhin ang mga pulis kung saan ba talaga siya pupunta. Kaya naman nakumbinsi ang mga pulis na may kinalaman si Diego sa nangyari kay Yen. Nabahala sila na baka tumakas si Diego kaya naglabas sila ng warrant of arrest para hindi makaalis ng bansa ang lalaki. October 17, nalaman ng mga investigador na nagtatago si Diego sa isang abandonadong bahay sa Taipei. Gamit ang thermal imaging camera, nakita ng mga pulis na nasa loob ng isang kwarto si Diego. At para maiwasan na may mangyaring masama, kinausap ng mga pulis si Diego ng mahinahon at inutos na siya ay sumuko. Kapalit ng pagsuko ni Diego, sinigurado ng mga pulis sa lalaki na mababang hatol lamang ang kanyang makukuha. Subalit imbis na tahimik na pagsuko, nagmatigas si Diego at sinabing hindi siya lalabas ng bahay na kanyang pinagtataguan. Hiningi ng mga pulis ang tulong ng tito ni Diego para kausapin ang lalaki nang sa gayon ito ay sumuko na. Pero hindi pa din lumabas ng bahay si Diego. Naubusan na ng pasensya ang mga pulis kaya sinabi nila sa tito ni Diego na patuloy pa din kausapin ng lalaki si Diego habang sila ay papasok sa bahay. Nang nakapasok na sa bahay ang mga pulis, laking gulat ni Diego at naramdaman niyang niloko siya ng mga kapulisan. Sa sobrang galit ni Diego, sinaksak niya ang kanyang sarili. Agad namang dinala ng mga pulis si Diego sa ospital para siya ay sagipin. At makalipas ang ilang araw, gumaling naman si Diego at nagkaroon na ng pagkakataon ang mga pulis na siya ay kausapin. Sa interogasyon kay Diego, inamin niya na siya ang pumatay kay Yen. Ikinuwento ni Diego sa mga pulis ang buong pangyayari ayon sa sarili niyang bersyon. Sinabi ni Diego na simula ng taong 2023, una niyang nakita si Yen at agad na nabighani sa ganda ng dalaga.
Nang nagkakilala na ang dalawa, napag-alaman ni Diego na kaibigan pala niya ang tatay ni Yen. Sinabi ito ni Diego kay Yen para mapalapit kay Yen. Nagrenta din si Diego ng apartment malapit sa apartment ni Yen at nagpakilalang isang mayamang businessman. Si Diego ay palaging nasa event kung nasaan si Yen para lalo siyang mapalapit sa dalaga. Hindi nagtagal niligawan ni Diego si Yen. Nahulog naman ang loob ni Yen kay Diego at nagkaroon sila ng isang relasyon. Masaya naman ang relasyon ng dalawa, subalit ang masayang relasyon ay hindi nagtagal. Sinabi ni Diego sa mga pulis na isang araw nang hiram sa kanya si Yen ng 115,000 pesos para resolbahin umano ang isa niyang problema. Hindi naman sinabi ni Yen kay Diego kung saan niya dadali ng pera at kung ano ang kanyang problema. Naging problema ito para kay Diego dahil ang totoo may problema din siya sa pera dahil hindi naman talaga siya mayaman. Bukod doon, nagpapadala din si Diego ng pera sa kanyang asawa at nagbabayad ng malaki sa kanyang apartment. Noong una, ayaw ni Diego na pautangin si Yen pero nangako ang babae na magbabayad kapag pumayag siyang pautangin ni Diego. Subalit dumating ang nakatakdang araw na dapat bayaran ni Yen ang inutang niya sa lalaki. Ngunit hindi nagbayad si Yen kaya naman hindi maiwasan ni Diego na mainis sa kanyang girlfriend. Ayon kay Diego, October 30, inimbitahan niya si Yen na magpunta sa kanyang apartment. Pumayag naman si Yen at bago nga sila magpunta sa kanyang apartment, ay nilibre pa niya ang babae sa isang restaurant. Pagkatapos nilang kumain ay pumunta na sila sa apartment ni Diego. Habang nasa apartment sina Diego at Yen, nag-text ang landlord ni Diego at sinisingil na siya sa bayad ng kanyang upa. Nagalit si Diego at nag-iba ang kanyang mood matapos siyang singilin ng kanyang landlord. Maya-maya pa, siningil na ni Diego si Yen tungkol sa kanyang utang. Pero sinabi ni Yen na wala siyang perang pambayad. Tinanggal ni Yen ang isang singsing sa kanyang kamay at ibinigay kay Diego bilang kasiguraduhan na siya ay magbabayad ng utang. Pero hindi pumayag si Diego sa kagustuhan ni Yen. Gusto ni Diego na gumawa ng sulat si Yen tungkol sa utang at ibigay ni Yen ang kanyang ID kay Diego bilang collateral. Pero hindi pumayag si Yen sa kagustuhan ni Diego. Dito na nagalit si Diego kay Yen dahil pakiramdam niya may pera talaga si Yen pero ayaw lang siyang bayarin nito. Sa inis ni Diego, nasipa niya ng malakas si Yen. Natumba si Yen at nawala ng malay. Dinala ni Diego si Yen sa banyo. At makalipas lamang ang ilang minuto, nagkaroon ulit ng malay si Yen at nagsisigaw ito. Tinakot ni Diego si Yen ng kutsilyo para manahimik ang babae. Ngunit hindi pa din tumigil si Yen sa kakasigaw. At dahil sa galit ni Diego, bigla na lamang niyang pinagsasaksak si Yen. Hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay si Yen. Matapos iyon, ninakaw ni Diego ang bag ni Yen kasama ang mga mamahaling gamit at alahas ng dalaga. Nang gabi na iyon, lumabas si Diego at bumili ng isang malaking styrofoam para ilagay doon ang labi ni Yen. Ngunit hindi kasya sa box ang labi ng babae. Kaya naman ginamitan ni Diego ng patalim ang labi ni Ana hanggang sa magkahiwalay-hiwalay ang mga ito. Naisip naman ni Diego na itapon ang labi ni Yen sa Red River. Sikat kasi ang Red River sa Taiwan na tapunan ng mga labi. Kaya naman matagal bago nadiskubre ang mga labi at hindi ito nakilala pa. October 11 ng umaga, kumuha ng taxi si Diego para magpunta sa Red River. Tinulungan pa nga siya ng driver na buhatin ang styrofoam box. Habang binubuhat ni Diego at ng driver ang box, napansin ng driver na ito ay mabigat. Nagsinungaling si Diego at sinabing mga guava ang laman ng box. Nakunan pa nga ng litrato si Diego at ang driver habang buhat-buhat ang box. At ang nasa Red River na si Diego, isa-isa niyang hinulog sa ilog ang labi ni Yen. Bukod doon, iniwan ni Diego ang isang parte ng labi sa may basurahan sa ilog. Natakot si Diego na madiskubri kaagad ng mga tao ang labi ng babae. Kaya nagdesisyon siyang sementohin ang ibang parte ng labi ni Yen. October 12, bumalik si Diego sa ilog pero madaming tao kaya hindi niya na nagawa ang kanyang mga plano. Kinabukasan ng umaga, October 13, nagawa ni Diego na sementohan ang ibang parte ng labi ng biktima. Ito din ang araw na nadiskubri ang labi ng dalaga. Dahil sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Diego ng murder, theft at karagdagang kaso dahil sa ginawa niya sa labi ni Yen. Ikinulong si Diego habang naghihintay ng trial. Habang wala pang trial, kumalat naman ang iba't ibang issue hinggil kay Yen. Isa sa mga issue ay si Diego daw ay nag-aayos para sa mga lalaki
na gusto ng serbisyo ng mga magaganda at sikat na babae. Isa umano si Yen sa mga babaeng inaalok ni Diego para magbigay ng ibang serbisyo. At sa tuwing may ibinibigay na trabaho si Diego kay Yen, kumukuha si Diego ng 25% na komisyon. May lumabas pang impormasyon na ng April 2012, pinautang ni Diego si Yen ng pera pero may tubo na napakalaki. At bago matapos ang taon, kalahati lamang ng utang ni Yen ang nabayaran niya kay Diego. Bukod doon, nadagdagan pang muli ang utang ni Yen dahil sa tuloy-tuloy ang tubo ng kanyang mga inutang. Kaya naman dito na sinimulang pagtaguan ni Yen si Diego tuwing sisingilin siya ng sospek. At October 13, nakipagkita si Diego kay Yen para singilin siya ng utang. At para pumayag si Yen na makipagkita sa kanya, sinabi ni Diego na may kliyente siya na gusto siyang makita. At nang nakipagkita na si Yen, nag-away na sila ni Diego. Hanggang sa napatay na nga ni Diego si Yen sa sobrang galit dahil wala itong maibabayad sa kanyang inutang. September 30, ang unang trial ni Diego sa korte. Sa korte, yumuko si Diego at humingi ng kapatawaran sa kanyang nagawa kay Yen. Agad namang napatunayang guilty si Diego sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Pinagbabayad din si Diego ng korte sa pamilya ni Yen ng 300,000 pesos. Hinatulan si Diego ng bitay para sa pagpatay at brutal na ginawa niya sa labi ni Yen. Sa ngayon, wala pang lumalabas na balita kung naisagawa na ba ang hatol kay Diego o hindi pa sa Vietnam. Sa tingin nyo, isa kayang loan shark si Diego? At totoo kaya ang sinasabi ng ilan na may ibang serbisyong ino-offer si Yen? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!